Hello, magandang hapon ng Sunday, mga kababayan ko. Kumusta kayo ngayong Sunday? Chill lang tayo, chill lang, no? So, lumabas yung part 2 nung nung video ni Saldico. So, may pinakita siya mga pictures, no? Yung mga maleta daw di umano. So, panoorin natin nga ito ano ba ito ay sa GMA News. Ang aking mga tao. Totoo po yung sinasabi. Ang mga litratong ito ng mga hilera ng mga maleta, resibo raw ni dating Congressman at House Appropriations Committee Chair Zaldico sa kanyang diretsang pagdawit kina Pangulong Bongbong Marcos at pinsan nitong si dating House Speaker Martin Romualdez sa mga aniyay budget insertion. Sabi ni Ko, record ito ng deliveries na ginawa niya at ng kanyang mga tauhan. Hindi siya sapat, no? Hindi siya sapat na pwede siyang random na maleta lang eh. 'Di ba? Marami siyang yung evidence niya hindi siya sapat kasi katulad nung 'di ba pag nagre-react tayo ng mga videos ng paranormal. Basta pwedeng i-replicate. kahit sinong tao pwedeng gawin ito eh, magpicture ng maleta. 'Di ba? Hindi Sir Saldico, hindi siya sapat. 'Di ba? Dapat medyo yung matibay-tibay. Mamaya yung mga debunk ng mga against dito. Tingnan natin. Wala pong perang napunta sa akin. Wala daw pera na punta sa kanya. Dapat hindi ka na nagsasalita ng ganun, men. Papayag ka ba? Ito ha, pambobo na lang yun, men eh. I know, gusto ko mahuli talaga kung sino yung mga ano niyan. Pero kung gagawa ka ng ganito, yung sasabihin mong walang perang napunta sa'yo, kagaguhan yun. Ultimong si Bernardo nga eh, umamin na naging part siya nun eh. Pero ikaw mismo yung ano ba, min? Ginagawa mo naman tanga yung Pinoy. Sana hindi ka na nagsalita ng ganun. Na walang napunta sa'yo. Mag-e-effort ka ba ng ganyan? Di ba patangahan na lang tayo, min eh. Nasangkot ka sa mga ganyan. Di ba? Kahit man lang, 1,000,000? Sa bilyon-bilyon na ikaw yung gumawa ng mga insertions eh, wala ka man lang na ibahagi sa'yo. Pang ano naman yun? Pang tanga naman yun. Sorry ha. At ng kanyang mga tauhan. Wala pong perang napunta sa akin. Parang tanga, no? Ginagawang tanga yung yung buong Pilipinas. Insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Tiksay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez. Siyempre, siyempre, yung ginagawa nyo delikado tapos hindi ka babahagian. Siyempre, bibigyan ka niyan para Diyos ko naman, kahit nga ako, halimbawa, magpa-park lang ako sa isang, halimbawa, parking lot ng dito malapit sa amin ng Chowking, 'di ba? Yung stand-alone na may doon eh. Ito bibigyan ko lang ng analogy ha. May tumulong sa akin na parking boy doon eh. Kahit papaano inaabutan ko yun dahil alam ko may benefit siyang ginawa sa akin. 'Di ba? Nag-traffic siya na mag-park. Analogy yung sinasabi ko, baka sabihin na naman iba, alayo na naman ng sinasabi mo. No, gusto kong ipaunawa sa inyo na nakatulong kasi sa akin yung tao. Kaya ako bibigyan ko man siya kahit 5 piso man lang or may barya sa bulsa ko na tres. 'Di ba? Doon sa parking boy. Katulad nung sa yon, ikaw yung nakatulong sa kanila na magkaroon ng bilyon-bilyon tapos sabi mo, wala man lang napunta sa'yo, kagaguhan naman yun. 'Di ba? Diyan pa nga lang hindi na realistic ito eh. Hindi man lang inisip, ano bang tingin nyo sa mga Pinoy? Tanga? Diyos ko naman. Alam mo, sa totoo lang, ang dami nang natuwa sa ginawa mo eh. May mga nababasa akong post. Tuwan-tuwa sila, ginawa ka na ng hero ng iba eh. Kasi nga, kumanta ka, tapos ganyan sabihin.
na walang napunta sa'yo. Ano ba? papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park, Ito ha, hanggang sa Malacca. since walang napunta sa'yo at alam mong mali yan, kahit man lang sana palihim yung mga dashcam ng mga sasakyan na ginamit nyo or ano, dapat tinago mo yun eh. Para just in case na, kasi alam mong ikakapahamak mo yan eh, lalo na kung wala ka naman nahita. Papayag ba naman yun? Yung mga katransaction mo na wala ka mahihita, eh alam nila na delikado yung ginagawa nyo. Diyos ko naman. Kahit may naitabi ka man lang dashcam footage na papasok ka doon sa bahay ni Romualdez o kung saan ka man magdi-deliver. 'Di ba? Or halimbawa, magkano lang alam niyo yung ano, yung GoPro na maliit or yung kahit man lang sana yung Ray-Ban na may camera. Bilhan mo lang ng tig-iisang ganun yung mga driver mo, yung mga tao magdi-deliver para maire-record talaga eh. 'Di ba na nagbababa kayo ng ano eh, para sa safety mo dahil wala ka nga nahita eh. Ay, Diyos ko talaga. Hindi ko nakukuha yung logic eh, no? Hindi direktang sinabi ni Ko na pera ang laman ng mga ito, pero sinigundahan niya sa video ang pahayag ni Orly Gutesa sa Senado na nag-deliver daw. Sorry ha, sa mga DDS ha, sorry ha. Medyo nakakaamoy ako ng ano dito eh. Parang orchestrated ito eh. Hindi solid yung mga evidence min eh. O ano ngayon kung may picture na maleta? Sorry ha sa mga magagalit ha. Ito ay judgment ko po ito. Alam nyo naman, sometimes tinitira ko din si BBM. 'Di ba? Ma-appreciate nyo sana yung pagiging ano ko, pagiging patas ko. 'Di ba? Pagka alam ko naman na iniipit kayo mga DDS, alam ko din naman na nagkukuwi katulad nung kahapon, 'di ba? Yung kay Risa Hontiveros na pinag-iinitan si Duterte. Alam ko naman yung mga ganung bagay. Pero this time, Diyos ko, magpakaano naman tayo dito. Katulad niyan, no? Medyo obvious ito eh, na meron talaga nagdidiin dito na ano eh, parang wini-weaponize si Saldico dito eh, feeling ko. Niya sa video ang pahayag ni Orly Gutesa sa Senado na nag-deliver daw siya ng mali-maletang pera sa bahay nila Ko at Romualdez. Sa affidavit ni Gutesa, sinabi niyang nag-deliver siya roon ng mahigit 40 maleta ng pera na tinawag niyang basura. Si Gutesa ang surprise witness si Senator Rodante Marcoleta sa Blue Ribbon Committee hearing noong September 25. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Malacanang. Sabi pa ni Ko, sa 100 bilyong pisong isiningit umano sa 2025 budget, ang nakuha raw ng Pangulo, 25 billion pesos. Wow! After po ng approval ng budget sa General Appropriations Act of 2025, nagtanong po ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President o ang SOP Hindi mo alam kung natutulog siya or ano, no? na bigayan. Ang sinagot sa akin ay 25%. Ang ibig sabihin nito, 25% ng 100 billion ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo. In total, 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. May hamon naman si Ko kay Ombudsman Jesus Crespin Remulla. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM nung SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? May panawagan din siya sa Senado. Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala Pinupuri na yung ano, no? na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Tinanong ng GMA Integrated News ang abogado ni Ko kung ano ang nagtulak dito na basagin ang katahimikan. Sabi ni Atty. Ruy Rondain, hindi niya pa masagot ito dahil hindi pa raw niya nakokontak si Ko simula kahapon. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Ito yung ano, debunk naman nung ano. Ito ay kay Sangkay Janjan ano.
Ang sabi gano'n dito, ito magiging fair ako ha. Ang sabi kasi dito, bokya si Zaldico sa SM ngayon lang ay naka-sale din ito ng 1,499. Sa madaling sabi, mga bagong bili na pinicturan, huli na naman ang mali ng scriptwriter, hindi tinanggalan ng price tag sa mga mapapadaan ng SM. Paki-check na rin. Hindi, ito, may didibang ko itong debunk niya, no? Hindi ko alam kung kasama ito, pero may mga item talaga na forever na naka-sale ng ganito. Na akala mo ano, until ganito lang. Parang yung sa ano, ito bibigyan ko kayo ng idea ha. Parang yung ladder ng Ace Hardware ito, hinanda ko na to eh kasi taga Ace Hardware ako eh. Itong ano, itong ladder nila na to na save 3,500 na to, ang tagal na niyan. 2016 pa ako, nandun pa ako sa ano, last year ko kasi sa Ace Hardware 2016 eh. Nandun pa ako, sale na yan hanggang ngayon pumunta kayo sa Ace Hardware, sale pa rin yan. May mga item talagang ganyan. Well, hindi ko alam kung yung maleta gano'n, no? Pero para sabihin mo na na-debunk mo dahil gano'n, kasi pwede kasing ano eh, ganito yung diskartihan nun eh. May mga gano'n talagang item na supposed to be ganun ang presyo, hina-highlight nila ano. Kaya sometimes napapagbintangan na nanluloko lang ang ano eh, ang SM pag nagsisale eh. Kasi ito, ang tagal na nito, men. Yung sale na yan. Actually, baka nga hindi pa ako nag-Ace Hardware, sale na ito eh. Tapos lagi namin nilalagay doon sa flyers namin dati noon. Parang limited lang. Pero hindi, matagal nang ganyan yan. So kung gagamitin ko yung logic nito dito, kung wala naman kayong makikita na until ano at naka-sale, alam ko matagal na, last year yata may ganito pa rin eh. Kasi sa hypermarket ako, sa isang Valenzuela ako grocery. Nakikita ko na ito last year pa. Hindi ano to, I mean, ako kinakampihan ko kayo na fake yung ano, pero pag itong debunk na to, ano to eh, medyo weak ito, weak. Itong naka-sale ngayon, 'di ba? Now, kung sa totoo naman ay hindi natanggal yung price tag ano, understandable 'yun dahil ito ay binili lang naman ito para lagyan talaga ng pera eh. Kung totoo man 'yun, 'di ba? Bumili ka na diyan kahit anong maleta lang diyan na malalagyan natin ng pera. Pwede, 'di ba? Pero kung sasabihin ididibang mo dahil naka-sale, alam ko last year naka-sale rin ito dati eh. Sa pagkakaalam ko ha, tingnan natin nga ano, luggage sale SM Hyper. Sa Hyper yata ito, 'di ba? SM Hyper Market Luggage. Tingnan natin yung post, no? Ayaw. Ito nga, 999 eh. Tingnan natin yung post kung ano. Yung sa hypermarket. Kung ito ay last year pa. Kasi pwedeng ano eh, last year pa ito eh. Yung post. Ay, ito nga oh, 2018 pa oh. 'Di ba? Heliopats. Sugod na sa SM Hypermarket Pasig sa tabi ng Tiendesitas. 99, ito nga 999 pa noon eh. 2018 pa oh. Di pa nagpa-pandemic, sale na yan eh. Tingnan natin yung picture ha. Pag nag-load, ay mag-load ng picture. Yun kasi yung kinlik ko eh. Yung ito oh. Yung picture na ito, yan oh. Di ba same din? Di ba? Sale na yan noon pa. 2018 pa nga eh. Ayan oh. Di ba? So, weak yun. Weak yung ano, weak yung debunk ni Sangkay Janjan. Pero still ano, naniniwala ako na medyo orchestrated yung ano ni Saldi ko. Pino-point out ko lang dito,
hindi ano yung ano niya. Anyway, diretso tayo, no? So, ano ang pahayag ng ng ano diyan? Pahayag ni BBM. Ito, hindi daw papatulan eh. Pero alam mo, men, kahit pa sabihin mo na scripted ito, ano pa rin ako kay Romualdez eh. Medyo kay BBM hindi siguro dahil alam ko si BBM mayaman na ito, Marcos ito eh. Hindi ko nakukuha yung logic na ewan ko baka naghirap na sila no at need nila ng pera pero 'di ba alam ko ang daming wealth nitong Marcos eh. Kaya imposible talaga siya na magganyan pa eh. Yes. Sir, comment po on Zaldicos accusations po, sir. Let me talk about if you want to talk about the storm, we'll talk about that. I don't want to even dignify what you say. Ayaw patulan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagdawit ni dating Congressman Zaldicos sa kanya sa umano'y budget insertion sa 2025 national budget. Sinabi yan ng Pangulo sa kanyang pagbisita sa mga sinalanta ng Bagyong Tino sa Negros Occidental. Ang Malacanang tinawag na kanal ang unang video ni Ko at hindi raw Kanal. nagbago ng script sa ikalawang video ngayon. Hearsay o sabi-sabi lang daw ang pahayag ngayon ni Ko. Hamon nila kay Ko, umuwi na at panumpaan ng salaysay. Yan din ang pakiusap ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na hinamon ni Ko na imbestigahan si dating Speaker Martin Romualdez. Sabi ni Remulla, pinagsusumitin nila si Ko ng salaysay para maberipika at sumailalim sa tamang proseso. Pero pinili raw ni Ko na umiwas sa proseso at sa halip ay sa social media naglabas ng kanyang kwento. Matagal na raw hinihiling ng Ombudsman na ipresenta ni Ko ng Kasi ano yan eh, ang feeling ko ang purpose lang naman yan ano smear campaign eh. Hindi naman talaga yan para ilabas dahil totoo nga naman kung yan ay katotohanan ang gusto niya, idadaan sa proseso yan eh. 'Di ba? Well, nandun din naman yung ano, yung pag-iisip ko na baka nga naman pag umuwi siya, let's say totoo no, sa di malamang dahilan totoo yung mga pinagsasabi niya, pwede rin kasi naman talaga siyang ipapatay kung totoo yun. 'Di ba? Pero kung halimbawa sa social media nga lang, eh pang ano lang yon, pang smear campaign lang yon, pang panira lang. ayos ang kanyang ebidensya. Kung ang dahilan daw ng pag-iwas ay takot, sabi ng Ombudsman, handa silang magbigay ng proteksyon. Tinawag din ni Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson ang mga pahayag ni Ko na kwento-kwento lang at walang probative Totoo. value dahil hindi naman ito pinanumpaan. Pumunta siya rito, mag-take out siya, at sabihin niya yung statement niya, then yun ang may probative value. Mahirap mag-speculate. Alam mo, ito ako, kasi alam ko yung kalakaran pagdating sa mga shares. Why would, I'm not defending the president, why would he insert 100 billion sa BICAM, samantalang sa NEP, kaya niyang gawin yun. Second, bakit niya binito? Sa tingin ni Tindig Pilipinas Convener Kiko Aquino, Oo nga na binito niya nga yata ni ano. dapat ilayo na ng Pangulo ang sarili sa investigasyon sa mga anomalya sa flood control projects. Hindi porke nagsalita si representative ko ay guilty siya, pero dahil parte na nga siya ng usapan, may nag-aakusa na sa kanya, hindi pwedeng involved siya sa pag-imbestiga sa sarili niya. Ang tingin ko dapat mangyari ay i-recuse niya yung sarili niya sa lahat ng mga investigasyon. Madaling maniwala na magnanakaw ang isang Marcos, pero kailangang dumaan sa tamang proseso yung ganitong statements. Panawagan din ng Catholic Bishops Conference of the Philippines ang pag-uwi ni Ko. Hindi raw sapat ang paglalabas Mga father na ano, siya ng akusasyon sa talagang mga pare eh. maaaring Forward natin. magpasiklab ng emosyon at makaimpluwensya sa politika. Patuloy Well, totoo 'yun ano. Yung ano kasi wala sa totoo lang sa legal aspect, walang value yung sinabi eh. Pero sa mga ano, sa mga ayaw na ayaw kay BBM, yung mga taong nanggagalaiti kay BBM, mataas ang value nun eh. Siyempre sabihin mo nga naman na si BBM ay tumanggap. Kasi pwedeng ano yun eh, pwedeng mag-ignite ng people power yun eh. Naalala niyo ko yung kay Erap? O sasabihin niya naman, naabutan ko si Erap. Nasa history books yan. Nasa history books. Meron pa ano eh, nagsasabi daw sa akin, ba't ko daw alam yung ano yung movie ni Luisito Espinosa? Eh, ibig sabihin matanda na daw ako. O hindi ha, kahit nga sa YouTube nandun yung pelikula ni Luisito Espinosa eh. 'Di ba? Elementary, mga sikat na atletang Pinoy
pinag-aaralan yan eh. Flash Elorde nga, kilala ko, hindi ko naman naabutan yun eh, di ba? Defensive ako. naming hinihinga ng pahayag si Romualdez at ito ang personalidad na binanggit ni Ko. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Ayaw na rin daw magkomento ni dating Speaker Martin Romualdez. Pero ako, I do believe ito, medyo kasama talaga to. Kasi under his watch yun eh. It so happen lang na, kasi madali kasi siyang idikit kay BBM dahil kamag-anak niya nga. Pero sarili ko pong opinion ha, hindi hindi to ligtas. Let's say sabihin na natin na imbento yung sinabi ni Saldico, no? Feeling ko inimbento lang yun para isama si BBM. Pero ito, nako, ayun. Imposibleng wala itong nasa bakuran niya nangyari eh. Congressman Zaldico. Ang sabi ni Romualdez, nananatiling malinis ang kanyang konsensya. Anya, sa nangyayaring investigasyon mula ng public official, contractor o testigo ang nagturo ng anumang pagkakamali sa kanyang panig. Hindi rin daw pinanupaan ang pahayag ni Ko kaya ayaw na niya magkomento tungkol dito. Nagtitiwala raw siya na magiging patas ang investigasyon ng Independent Commission on Infrastructure, Department of Justice at Ombudsman. Handa raw siya makipagtulungan sa anumang prosesong naayon sa batas. Si Budget Secretary Amena Pangandaman naman, nauna nang pinabulaanan ang mga paratang ni Ko. Sa totoo lang, nakaka-confuse din talaga, no? I mean, hindi mo alam talaga kung ano yung pagkakatiwalaan. 'Di ba? Sometimes itong isa, no, maglilitaw siya ng isang pahayag na mabigat, no? Pero ampaw yung laman, yung parang ang dali niyang i-debunk. 'Di ba? Kaya tuloy, sino ba talaga? Kaya ang the best talaga niyan, paulit-ulit ko sasabihin, sa 2028, yun ang chance nating i-reprogram ang buong Pilipinas. Well, bahala kayo, no? Pero ako, ang gagawin ko, wala ako iboboto talaga na may kulay. Di ba? Ngayon, kung talagang no choice, no? Lahat ng nakasali doon ay may kulay, kailangan na lang natin maging wise. Wala tayong magagawa. Isa sa kanilang kailangang iboto eh. Timbangin nyo na lang. Di ba? Ba't kailangan, kasi, no? Yung mga tatakbo sa, dapat pwede hingin din ng, requirements yun eh. Kahit yung mga, sa totoo lang, nakasama din yung, yung, kasi di ba, walang requirements pag tatakbo ka. I mean, ibig sabihin qualifications pala. Hindi pala requirements. Requirements diba kailangan citizen ka ng Pilipinas, nasa tamang edad, etc. Pero walang qualification eh. I mean, sana man lang pag may tatakbo, no, isa sa qualifications niya, political science graduate man lang. Kahit hindi na siya abogado, yun man lang. Para hindi na tayo pamunuan ng mga, yung wala namang gagawin kundi sariling interest lang. Di ba? Tsaka, number one, tigil-tigilan na natin maging loyal sa dekulay. Di ba? Pwede ka sige, no, pag sinasabi ng puso nyo na iboto nyo si ganito, kahit siya may partido, pero wag yung kulay yung wag yung kulay yung gawin yung batayan. 'Di ba? Bumoto kayo ng naayon dun sa tingin yung tsaka yung wag yung magaling sumayaw, yung mga ganon, wag yun. Yung ginagawa kayong tanga, yung magaling kumanta. Manood kayo ng debate. Doon yung makikita. 'Di ba? Anyway, magandang hapon sa inyo lahat. Yun lang po. Bye-bye.